Magandang araw sa iyo at salamat sa pagbabahagi mo nitong mga tala. Sa totoo lang hindi lang ito basta mga notes. Ang nasa harap natin ay parang isang, detective board para sa huling panahon. Puno ng mga numero, mga clue at isang napakatapang na teorya. Ang buong balangkas na ito, kumbaga, nakasalalay sa isang malaking what if. Paano kung ang tinatawag na ikalawang kalahati ng huling linggo at ang propesya ng 2,300 araw ay hindi lang magkasunod, kundi sabay na nagsisimula? Ang mission natin ngayon, himayin natin to at tingnan kung talagang magkakatugma ba ang lahat ng piraso? Eksakto. At ang sinusuri natin ay isang high-stakes na pagtatangka na pagtugmayang ilan sa mga pinakakomplikadong propesiya sa Biblia. Para tayong nag-a-assemble ng isang, parang theological na Lego set na yung instructions nakasulat pa sa sinaunang wika. Bawat numero, 1260, 1335, 2300, isang critical na piyesa yan. So ang hamon ay unawain kung paano pinag-uugnay ng modelong ito ang mga numerong yon sa mga kaganapan tulad ng Dakilang Kapitian at Sanglibong Taong Paghahari. Sige, simulan na natin. Anong unang piraso sa board? Okay, unang piraso. At dito, diretso tayo sa isa sa pinaka-controversial na propesiya, di ba? Yung 70 weeks ni Daniel. Ayon dito sa interpretasyon na hawak natin, ang susi ay nasa pinakadulo ng timeline na yon. Sinasabi sa Daniel 9:27 na sa kalahati ng linggo, may isang kasuklam-suklam na bagay na lilitaw. At ang modelong ito, sobrang tiyak. Ito raw yung hudyat, ang starting gun, kumbaga, para sa simula ng dakilang kapighitihan. At yan ang lakas ng premise na ito, yung pagiging tiyak niya. Hindi siya vague na senyales. Ikinakabit nito ang isang napaka-pisikal na aksyon sa pagsisimula ng isang pandaigdigang krisis. Para mas maintindihan natin yung kasuklam-suklam na bagay na ito na siguro yung ultimate act of blasphemy. Isipin mo lang may pumasok sa pinakasagradong lugar para sa'yo at bigla niyang idiniklara na siya na ang Diyos doon. Ganon kabigat yung impact. Oo, at nilinaw pa sa mga tala mo na hindi lang to basta haka-haka. May mga cross-reference. Binanggit ang Mateo 24:15. Oo, kung saan si Jesus mismo ang nagsabi. Tama. Tapos, idinagdag mo pa yung 2 Thessalonica 2 na naglalarawan sa anak ng kapahamakan na literal na uupo sa templo at magpapahayag na siya ang Diyos. So, malinaw na malinaw ang panimulang punto. Ito yung domino. Tumpak, kung ang timeline na ito ay isang karera, yan yung putok ng baril. Malinaw? Walang duda. Nagsimula na. At mula sa sandaling yon, ayon sa modelong ito, magsisimula na ang countdown, huling 1260 araw. Pero teka, kung yan yung starting gun para sa kapigatian, may isa pa palang parang karera na nagsisimula ng kasabay. At dito, sa totoo lang, medyo sumakit ang ulo ko nung una kong binasa to. Sinasabi kasi sa ikalawang premise na sa eksaktong sandali na yon, pag-upo ng anak ng kapahamakan, mangyayari rin daw ang unang pagkakabuhay na mag-uli. At yan na nga, yan nagiging radical ang buong teorya. Kasi di ba, karamihan sa atin, iniisip ang pagkabuhay na maguli bilang yung grand finale, yung huling kabanata. Pero dito, inilalagay ito sa gitna mismo ng gulo. At yung implikasyon niyan, napakalaki. Napakalaki talaga. Teka, parang may butas para sa akin dito. Kung nangyari na ang first resurrection, tapos doon pa lang magsisimula yung 1,260 araw ng paghahari ng halimaw o beast, ibig sabihin may mga banal pang mamamatay bilang martyr sa panahong yon. Paano yon? Hindi ba't naiiwan sila parang, sorry late kayo sa party? Yan. Yan mismo ang tanong na nagbubukas sa out-of-the-box na ideya sa mga talakang ito. At saludo ako kung paano hinarap ng modelong ito yung problema. Ang solusyon na inilalatag niya na may label pa ngang pagkabuhay at pagbabagong anyo is equals to 2 o higit pang beses, ay ang pagsira sa ideya na ang pagkabuhay na maghuli ay isahang kaganapan lang. So hindi siya parang isang malaking kidlat na tatama ng sabay-sabay sa lahat. Eksakto. Ang takeaway dito, based sa mga tala mo, hindi pala parang kidlat,
Mas para siyang alon, isang alon na dumarating sa pampang. May una at may mga susunod pa. Ang lohika, simple lang, kung yung mga martir sa ilalim ng halimaw ay kailangan din makasama sa 1,000 taong paghahari, kailangan din nilang mabuhay muli. At kung namatay sila pagkatapos ng unang pagbubuhay, lohikal lang na dapat may kasunod para sa kanila. So binabago nito yung buong imahe mula single event patungong multi-stage process. Wow! Okay, that makes sense. Nagkakaroon ng parang special provision para sa mga huling martir. Nakakagulat, pero may sarili siyang internal logic. So meron tayong starting gun, isang multi-wave na resurrection. Ngayon, pag-usapan natin yung mga numero. Dito talaga kumikinang yung pagiging detalyado ng modelong ito. Dito na natin ilalabas yung ating calculator. Ang ikatlong premise, ikinokonekta na niya lahat to patungo sa grand prize, ang 1,000 taong paghahari at sobrang espesifiko nito. Sinasabi rito na mula sa sandaling umupo yung anak ng kapahamakan sa templo, yung starting gun natin, mayroong eksaktong 1,355 araw hanggang sa maitatag ang 1,000 taon. Sandali, linawin natin to. Alam natin at nakalagay din sa mga tala na yung dakilang kapigatian ay 1,260 araw. Paulit-ulit yan, di ba? Saan yung 42 buwan o isang panahon, mga panahon. Pero ang binabangkit dito, 1,335 araw. So may sobra. Ano ang ibig sabihin ng dagdag na 75 araw? Saan nyaling yan? At diyan na nga, diyan pumapasok yung galing ng pag-uugnay ng mga teksto. Yung pagkakaibang yan ang susi. Tinitingnan ng modelong ito ang dalawang magkaibang numero mula kay Daniel. May 1,260 araw ng kapigatian, pero sa dulo ng aklat, sa Daniel 12:12, may sinasabing mapalad ang naghihintay at umaabot sa 1,335 araw. Imbis na ituring tong kontradiksyon, ang tanong ng modelo, bakit may pagkakaiba? At yung sagot, nasa simpleng math. 1,335 minus 1,260 ay 75. So, pagkatapos ng 1,260 araw ng pinakamatinding pagsubok sa kasaysayan, hindi pa pala tapos. Kailangan pa nilang maghintay ng 2.5 buwan. Para saan? Anong meron sa 75 araw na yan? Yan ang pinaka-fascinating para sa akin. Kasi sa mga propesiya, laging mabilis ang mga pangyayari, di ba? Pero dito, may pause. Isang deliberate pause. Ang teorya, hindi ito blankong espasyo. Ito ay isang calculated transition period. Isipin mo, yung 75 days na parang yung cleanup crew pagkatapos ng isang napakalaking bagyo. Tapos na yung hangin at ulan, yan yung kapigatian, pero bago mo maitayo ulit yung bagong bahay, yung 1,000 taon, kailangan mo nang linisin yung gulo, alisin yung debris. Posibleng yun ang purpose ng 75 days. Isang panahon ng paghatol at paghanda. Okay. Buuin na natin yung puzzle. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng piraso, ang timeline ay nagiging napakalinaw. May unang 1,260 araw, tapos sa gitna, dalawang malaking bagay. Yung anak ng kapahamakan at yung unang alon ng pagkabuhay na mag-uli. Ito ang magsisimula ng huling 1,260 araw ng dakilang kapigatian. At pagkatapos niyan, hindi pa tapos. Merong pang 75 araw na cleanup phase bago ang 1,000 taong paghahari. Ang ganda ng pagkakabalangkas. Mukhang lahat ng piraso nag-fit. Napaka-eleganteng struktura, di ba? Pinagsasama-sama niya ang mga propesiya sa isang magkakaugnay na daloy para siyang relo na lahat ng gears sabay-sabay gumagana. Subalit, at ito yung bahagi kung saan saludo ako sa mga tala mo, inamin mismo ng modelong ito na may mga piraso pa rin hindi kasya sa puzzle box. Anong ibig mong sabihin? Akala ko kumpleto na. Dito nagiging tunay na interesante. Sa ibabang bahagi mismo ng diagram na ipinadala mo, may isang malaking tandang pananong. At ang tanong ay prangka. Ang 7 salot, pagwasak sa babaeng bayaran, paghatol sa halimaw, at pagkakakulong sa Satanas, kailan ito magaganap? Ito ay isang sandali ng anong intelektual na katapatan sa loob mismo ng modelo. Wow!
So, inaamin mismo ng framework na to na habang nakabuo siya ng isang malinaw na istruktura, may mga dambuhalang kaganapan mula sa pahayag na hindi pa rin niya alam kung saan ilalagay. Ang galing, hindi siya nagpanggap. At iyon, ang mahalaga, hindi ito kahinaan ng modelo. Ito ay pagkilala sa limitasyong nito. Ipinapakita nito na habang ang teoryang ito ay nag-aalok ng isang posibleng pagkakasunod-sunod, may mga mahalagang kaganapan na nananatiling bukas na tanong. Para kang nakabuo ng skeleton, pero hindi mo pa alam kung saan ilalagay ang ilang organs. Ang tanong na yon, nakasabit lang sa dulo, nagaanyaya ng mas malalim pang pagsisiyasat. Saan natin isisingit yan? Sa looban ng 1-60 araw? O baka naman doon sa mahiwagang 75 araw na pagitan? Grabe. Kaya bilang buod ng ating pagsusuri, hinimay natin ang isang napakadetalyadong modelo. Nakita natin kung paano ito humahantong sa isang sunod-sunod na mga kaganapan. Ang anak ng kapahamakan bilang starting gun, yung nakakagulat na ideya ng isang multi-wave na pagkabuhay ng maguli, at yung napaka-espesipikong 75 araw na cleanup phase pagkatapos ng kapighatian. Ang modelong ito, nagbibigay siya ng isang matibay na balangkas para maunawaan tong mga komplikadong propesiya sa isang lohikal na paraan. At yung tanong na iniiwan niya tungkol sa tiempo ng mga huling paghatol ay hindi isang depekto, kundi isang paanyaya para sa mas malalim na pag-aaral para sa iyo. Ipinapakita nito na ang pagbuo ng teolohiya ay isang patuloy na proseso ng pagtatanong at pagiging tapat sa kung ano ang hindi pa natin alam. At nagiiwan ito sa atin ng isang huling bagay na pag-iisipan. Narito ang isang pangwakas na kaisipan para pag-isipan mo, batay mismo sa mga numerong ibinigay mo. Kung yung 75 araw na pagitan na yon ay hindi lang basta isang blankong waiting period, ano kaya kung yan mismo ang sagot sa malaking tandang tanong ng modelo? Paano kung ang sagot sa kung kailan mangyayari ang 17 salot at ang paghukol sa halimaw ay nakatago sa loob ng maiksi pero napakahalagang 2.5 buwang iyon? Paano kung ang inaakala nating pause ay hindi pala isang pananahon ng katahimikan, kundi ang pinakamaingay at pinakaabalang yugto ng banal na paghatol sa buong timeline?